string, eto yung panoorin nyo. Kasi maraming, may explain ko sa inyo kung paano pantayin yung feel sa kamay. Karamihan kasi sa atin, parang hesitant gumamit ng 12 string, gawa ng matigas, ang hirap pindutin. Kasi merong yung mga trick kasi doon sa pag-setup dyan para feeling mo 6 strings pero naka 12 ka. Karamihan, pag binili mo galing sa factory, nakakainis mag-bar chords, promise. Pero may trick na tayo doon para magawa ito. Siyempre, fret level muna natin. Ayusin yung neck. Lagi naman mapa-electric, mapa-acoustic yung step 1 palagi. Yung trick kasi talaga sa 12 is yung saddle and yung kung paano mo i-set up yung nut. Pag dun ka nagkamali, lalo na sa nut, pangit pa rin. So, mano-mano tayo dahil ayaw ko sumobra sa saddle. And ganito, hindi ko kinakabit lahat yung strings. Usually 1 and 6 lang. Para dun pa lang ma-estimate ko na yung lahat. And always double check yung radius. So tulad yan ngayon, wala akong radius gauge dun kay Stan. Para hindi kayo paulit-ulit sa setup and baka mamali. Kunwari natama nyo na lahat. Pero meron kayo na miss. Like, eto lagi nababaliwala. And kinakalimutan, kahit ako minsan nakakalimutan ko, i-check ang radius ng saddles. Okay, paano? Check nyo muna yung sa last fret kung ano yung ginamit ng factory. Like this one is 14. Oh, hindi rin. 12. Pinakamalapit siya sa 12. 14. Almost tama lang siya sa 14. Check mo yung 16 nun. Season na. So, pinakamalapit is 14. Ayan. Check nyo rin to. Kasi mamaya, na-set up nyo na lahat. Tapos, hindi pala. Kasi na-experience ko yan kahit sa mga branded. Sabi ko, bakit hindi mapantay? Hindi mapantay. Aba, walang iya. Siyempre, nagkakamali din naman kahit dun sa factory. Sabi ko, tama naman yung high and low ko. Ayun pala, na-miss ko yung i-check yung gitna. So, paano yun? Radius gauge nyo, tapat nyo lang sa ilaw, makikita nyo na merong konti. Tapat nyo sa ilaw, makikita nyo yung ano ng ilaw. So, around dito. Okay. Kasi, pag sa factory, pre-made na tong mga saddle eh. So, yun. Okay na. At 100% ako na okay na dito. Ito kasi top load yung strings. So dito mo siya pinapadaan. Unlike dun sa mga pins, okay lang. So ito mga iniingatan natin, pwede kasi mabiyak yan. And itong part na to, meron siyang kanto dito. Yan o. So pag nag-break angle, umuuntog dyan yung string sa sumasabit. So itatabasin natin to naka-slant para yung break angle walang nakasabit. So mano-mano, asa-asa ka talaga. Bawasan yan. Hindi pwedeng may kanto. Yan ang kagandaan pag-alaga mo yung gamit mo. Parang butter lang siya. Hindi naman kahit naman branded, kung di ka marunong mag-asa, wala rin, 'di ba? Di rin. Kahit di brand, di matalim. So yan, itong mga part na to, talagang hand carved yan. Ayusin natin. Kasi kahit branded to, alam mo yun, minsan nakakalimutan din nila pare ko sa factory. Ayusin. Ingat lagi yung kamay nyo. Yan. Pag nagpa-set up kayong acoustic, hindi lang yung binagbabawas ka ng saddle, hindi lang yun. Minsan, hindi nyo na kasi nakikita to
Saka nyo siya sal. Pag maganda kasi yung pagtabas nyo, konti na lang. So, pipinuin mo na lang. So, tama na yung break angle ko. And pagkatapos, natin na maayusin to, yun, napino na natin yung wood. Gagamitan natin siya ng Tree of Life conditioner. Yan. Kasi oil lang naman to. So, lalagyan natin para maging smooth. So, as usual, kamay-kamay lang. Yan. Kasi para pogi, di ba? Ma-enhance yung wood, di ba? Lagyan mo na siya konti-konti. Itong tatlong yan, lock yan. Kasi pwede mabaklas yung wood. Dahil sa tension, tension ng string. So, kita mo, kahit itong brand na to, may lock siya talaga. Ito na yung mga ginawa na level na. Inayos na natin yung break angle. Nilinis na natin yung wood sa board. Gagawin na natin yung saddle. Final set. So yung sinasabi ko kanina, huwag nyo ikabit lahat. Laging high and low lang. And check, lalo na kung may pick up, check nyo po yung ilalim. Ayun no. Baka may alikabok. Hindi pa pantay yung tunog. So far, malinis naman. And yung sensor ng pickup nyo, imasi-masi nyo lang konti. Yan. So, try natin. Si Puge. Parang okay naman. Bago po ilagay yung saddle, always check the pickup. Siguraduhin nyo na straight siya, hindi lukot. Kasi magkukos siya ng hindi pantay yung tunog. Ayan. Then audio. All goods. And saka natin ikabit yung strings. Kahit pa paano may guide kayo. Lalo na sa mga first timers. Sa mga marunong na, congratulations. Para lang to sa mga nag-start mag-setup. And gusto pa, baka may mapulot pa kayo dito sa akin. Try natin. So, wag mo to guluhin, madama. Dulo-dulo lang ako palagi. So, ang ginamit is gauge 10 and 40. Ano yung last na gauge? 47. Actually, yung sa 12 string kasi, yung mahirap kung paano mo siya pantayin. Yung feel. Na dapat parang 6 strings lang. So, ito, paano mag-string ulit at kahit paano sa mga bago lang nanonood. 4 finger, yan ay sukat, hatakin mo. Then, doon mo siya, yan yung start ng pagbali. Para at least 3 turns lang yung string, hindi overwound, hindi underwound. Ito yung sinasabi ko kanina, sa break angle ng string, kung hindi natin binawasan yung part na to, merong ano dyan, uuntog tong string doon. So yan o, tama o. Oh, smooth. Floating siya. And then tayo magbawas na ng ulit, ng konti. Biruin nyo kung nakabit nyo na lahat ng string, tatanggalin nyo, napaka-hassle. So laging high and low lang. So magbabawas lang po ako. Para mapabilis tayo, wait lang konti Ima-machine ko na. Yes. Tagal eh. So ito na, tingin ko na-achieve ko na yung maximum clearance na kaya ng acoustic na to. So tumutunog naman. And ito pala tip ko better pag nag-adjust kayo ng truss rod, habang nagkakabit kayo, paunti-unti rin. So check, yan. Pag kailangan na i-adjust, pihit kang konti para hindi nabibigla yung kinakabit mo na lahat ng string, tapos doon ka pala magpipihit. So pag nagkabit ako, high, low, papunta sa gitna. Try mo kalabitin. Ano yung feel na naramdaman mo? No. Yan. Ganunin mo. Papasok. Anong naramdaman mo? Nagpa-vibration dalawa eh. No, hindi. Ano ba? What do you Pag mean? ganyan kasi ng thumb mo, may mataas, may mababa. Ay, yeah. Oo, yun. Kasi, yun nga yung sinasabi ko, sa 12 string, yung isang diameter is
maliit, di ba? Yes. Yung isa malaki. So, pag pinatong mo yan dun sa pantay, isang malaki, isang maliit. So, pag kalabit mong ganyan, mas mataas yung isa. Dapat pantay. So, anong gagawin? I-lower ko to dito sa pinapatong niya. Same din dito sa nut. Nagkalabit kang ganyan, mas mataas tong isa. Kasi mas malaki yung diameter, di ba? So, dapat pantay sila. At ganyan dapat yung feel. Oh. Laban dyan. Di ba, kunwari sa 6 string to. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito, same diameter yung 1. 2, same. So, same yung feel. Dito sa 6, kung ito yung diameter ng bass string, yung octave niya maliit. So, paano mo siya maayos na, kasi pagkalabit mo dyan, sobrang baba nito. Ito mataas. So, ayan yung difference. Ang gagawin mo dyan, magsaslot ka dito para maging same height sila. Para maganda yung feel. May sense? Yes. Same din dun sa nut. Kung yan yung nut mo, may uka na yan eh. Yung isa, mas malalim. Para mag-same yung height. And yung feel niya, maganda. Yung height. Para pag nagkalapit ka, hindi siya weird ang pakiramdam. Okay? So, dapat kayo bantayan nyo yung gauge na kinakapit nyo. Mamaya, hindi doon yan. So, mahirapan kayo magtono. Okay? And, ayos na. The last, but not the least. Tuwa naman ako. Alam nyo, yung saya ko kaya pag nag-share sa inyo, lalo na yung mga ganito. Ano? Live nito para mag-setup ng 12, no? Kasi actually intimidating yung setup sa 12. Ang ginagawa ng iba is ibababa lang nila yung saddle. Pero hindi, may technical talaga na setup sa ganito. Nanonood ba yung mga boys mo dun sa taas? Naki-Facebook. Walang yan, yung mga to. So, yung stock setup ng factory, super taas. As in, hindi mo ma-enjoy kahit professional guitar player ka. So, ito ayusin natin. Then dito. Bago tayo magbawas ng nut, make sure na straight ang neck. Kung warp siya, adjustin mo na yung rod. Itong case na ito, ayos naman. So, pwede na ako dumiretso. So, try natin muna ang first string. Okay. Sa ganitong sitwasyon, magagamit na kayo ng string jack. Kasing hirap takutin. Yung string jack, ito siya. Yan, siya yung magdudukot. Ang hirap takutin kasi. Yan o. So magusisi lang pag 12 pero worth it naman. Second string. Ito kasi magkaibang diameter. So, this one is wide yung diameter niya. This one, dito tayo nagsusukat sa height nila. Para pag pindot mo, same yung feel. Unlike dito, tinan mo. Ay, ikaw magpindot. Yung una mapipindot mo yung bass. Kasi mas mataas to kaysa dyan. This one, sabay. Oh. Sabay mo sila mapipindot. Ito hindi. Weird.
Diba? So, yung ginagawa natin, pinapantay natin lahat ng height ng string bago dumapo sa daliri mo. Eto, weird oh. Weird. Okay, dito na tayo. Ganun talaga eh, no? Kahit baguhan ka mag-gitara, kahit beginner ka, may enjoy mo yung 12 string. So, eto, in-adjust na natin yung katabi ng sa D strings, na ibaba na natin yung bass strings. Ngayon, ito mas mataas na. Ngayon, pag pindot ngayon, weird pa rin. So, dapat ipantay ko to. Ayan. O, pindutin mo tong hindi Mas nakasal. mataas yung manipis. O, diba? Yun yun. Tono na natin si Puge. Where's my tuner, Puge? Siyempre, try natin yung high E. Na E. Yung low E. Yan. Next octave siya. A. Tuning ng 12 string. G. Dito pantay lang. B. Yan, high E. Yan mo yung ganda ng tanong ng 12. Hindi pa to final setup pero Always somewhere. Is you sorry. Ang sarap niya, hindi na siya mabigat, hindi na siya kahit 12 hanggang dito mag-aana. Pero hindi pa siya final. Part kasi final. Hindi pa pantay yung part na to. So ito, obviously, nakita nyo naman, mas malaki yung diameter ng E kaysa dito sa octave niya. So ibababa natin tong mas malaki. Okay, anong gagawin? Siyempre kung ano yung gauge niya, yun yung ibababa. Pero konti lang yan. Move mo lang siya. Konti ba? Kasi yun na lang yung parang weird na pakiramdam eh.
Sarap na, chong. Same height. Konti lang, as in konti lang. Parang yung diameter niya, yun. So, masisilip mo naman eh, dapat mag-same height sila lahat. Pero kaya ni Marlene. So, yun na. Ilan mo naman binawasan natin yung E, A, D, and G. So, 100% may hit ko yung dalawang strings. Kasi same height sila eh. Unlike pag, yun nga in-explain ko kanina, pag mas malaking diameter and yung mas maliit, ang tendency mas matangkad yung malaking diameter, syempre. So, compensate mo, same height dapat. So, kaya nagbawas ako dito. So, ayan na. Pag nag-pluck ka, yung pakiramdam ng thumb ng mga daliri. Ganon din sa strums. Pag nag-strums ka, tatamaan mo talaga yung both na magkatabi. Saya. Alam mo yung mga maliliit na difference na yon, ang laki ng impact sa playing mo. Isang Cats on the Cradle ng Silver Spoon naman yun. Punta na akong biker box. Thank you sa mga nanonood At least, sana may na-share ako sa inyo. Sa mga nanonood, salamat. Sana may na-share ako sa inyo kahit konti. At sana may napulot kayo. Please like and subscribe sa LG Custom Guitars for more videos and guitar setup lessons.